sa programang nagtataguyod ng serbisyong may puso. Approve! Anumang gawang mabuti, dapat bigyang papuri, sino ka man o anumang organisasyon yan. Mapapribado o sa gobyerno, kung kailangan bigyang pagkilala, approve kami dyan. Ako po si Aden Santos, ngayon ay araw na naman ng Sabado. Ito po ang programang Approve, mapapanood every Saturday 3 to 4 p.m. At syempre, sa ikalawang bahagi ay ang Aksyon OFW. Pero sa pagkakataong ito, March 7 Kong, importante sa akin itong araw na to. Dahil birthday po ng aking little princess Ave. Ayan, talagang bumati na agad ako kung ano sa intro pa lang. Happy birthday Ave, para naman pampa good vibes natin. Kong? Yes. Magandang hapon, magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa lahat po ng ating mga sumusubaybay sa programang Approve. At syempre, ganun na rin ang ating mga bagong bayani sa mansulok ng mundo. Dito lamang po kayo at marami po tayong pag-uusapan sa araw na ito. Ayan, oo, lalo sa ikalawang bahagi ng ating programa. Yes, mamaya sa Action OFW. Mga issue may kinalaman ng ating mga kababayang OFW. Yes. Pero syempre, ngayon naman Kong, sa Approve, meron tayong makakasama na magbabahagi sa atin, lalo na sa panahong ito. Opo. Na very yung COVID-19, yung coronavirus. Kailangan dyan ay malakas ang ating immune system para panlaban yan bukod dun sa COVID, iba't iba pang klase ng sakit. Mahalaga po na malakas ang ating pangangatawan, maganda yung ating lifestyle, po, at tayo ay laging happy lang. Pero paano ba natin gagawin yun, Kong? Ikaw muna, ano bang ginagawa mo? Siyempre, unang-una, sinasabi nga ng atin, kahit hindi mga doktor, ating mga magulang, di ba, dapat malusog tayo, malakas ang ating pangangatawan, at lalong-lalo na ang ating resistensya. Correct. Kaya napaka-importante yung fluid, tubig sa katawan, masusustansyang pagkain tulad ng mga berdeng pagkain, mga green vegetable, at ganoon na rin sapat na pagtulog. Ayan. Pero siyempre, yung mga yan ay dahil sa marami rin tayong mga ginagawa, lalong-lalo na yung mga nag-oopisina, yung mga nag-aaral. Minsan ay nagmamadali ka, wala na sa oras, kulang ka na rin sa tulog. So, ang pinaka-importante nito, meron tayong mga tinatawag na supplement. Correct. Na tutulong para sa ating immune system. Ayan. Speaking of supplement, especially yung vitamin C, alamin natin kung paano makakatulong at ano pa yung mga dapat gawin ng ating mga kababayan Kong para makaiwas sa iba't ibang klase ng sakit sa pamamagitan nitong supplement na ito. Yes. Makakasama ko sa interview Kong, pinuntahan ko pa si Dr. Antonio Ligsay ng St. Luke's Medical Center College of Medicine at syempre ng The Graduate School University of Santo Tomas. Panoorin po natin ito. I'm happy to be here and to share with you my knowledge on the common diseases in children. Doc, why is it important to take supplements? Supplements, as you said it, supplement siya. It helps in with other things. You have to take it together with other things. Studies have found that ang tao kasi masyadong exposed na to a lot of stresses, stress meaning the environment, living conditions natin, ang way of life natin. And this decreases our immunity. Now, our body has certain defenses to fight these unwanted things around us. Kaya lang sometimes it gets overwhelmed natatalo siya nung stresses surrounding us. And of course, yung vitamins natin, which are antioxidants, yung panlaban natin, go down. So it is really best that you have these supplements, and there are a lot of evidence showing that nangyayari ngayon. But it's not only supplements, as I said, the best is still a healthy lifestyle and adequate nutrition. Speaking of nutrition, what are the factors po that affect our nutrition status? Okay. Yung nutrition natin all depends on the food that we take in. So may binigay na guide ang Food and Nutrition Research Institute, yung mga nutrition authorities natin sa government and in the private, that
kailangan na certain portions, a balanced diet of carbohydrates, proteins, and fat. Okay? So, kaya lang, minsan, itong pagkain natin ng mga bagay na to, because we are adapting the Western way of life na maraming fat, maraming salt, that of course affects it. So it's our belief, it's our exposure. Alright? The other thing is the genetics, yung katawan natin. They found out recently that ang katawan natin can metabolize certain types of food compared with the others, at yung iba hindi natin kaya. So that plays a big role. So, and of course, yung palatability of the food, di ba? Pagka nakita mo na ganito itsura, ayokong kainin niya kahit healthy. Yung healthy ang hindi magandang kainin eh, di ba? So that affects you. But so when a mother or when you eat, kailangan iisipin mo lahat ng bagay na to. But always keep in mind that adequate nutrition is really the foundation for health. And health means either wala kang sakit or may sakit ka. Kasi minsan yung mga pagkain na on the go, yung pag umaga dadalian mo. So you prepare a lot of processed food kasi yan ang gusto ng bata, yung matamis, di ba? Tocino, hamon, sweetened ham na bigla mo lang i-prepare para madali. Just pop it in the microwave, ganon, na madaling gawin. But these are not the healthy food. So, ang government natin, like rice and bread, they enrich it with certain vitamins. Vitamin A, vitamin C, vitamin D. Pagka pinrepare ng magulang itong pagkain na to, kailangan isipin niya, iisipin mo kung anong content na ibinigay mo. So, isipin mo pa rin yung balanced diet. Enough of carbohydrate, fat, and protein. And of course, the best is natural food. Yung pinrepare mo, hindi yung ibinili mo at ininit mo. Okay? So, medyo mahirap gawin yan for busy mothers. But, yung anak mo, inaalagaan mo di ba? So, and ikaw na rin mahihirapan if your children get sick. Ano po yung mga benepisyo sa pag-inom ng vitamin C? Vitamin C is a water-soluble vitamin. Ibig sabihin nun na pag ininom mo, pagka masyadong marami, i-excrete mo din. So, ang tao, may certain level of vitamin C na required. Pag bata, palaki ng palaki, pataas ng pataas ang requirement. Ito yung sinasabi ko kanina na nadideplete or nawawala pagka masyado kang stressed yung life mo. Kaya mas maganda, you have to take supplements, you have to take externally. Pero hindi naman yung masyado marami kasi pag masyado marami, iihi mo lang siya, lalabas siya. So, hindi siya maganda. Does the preparation of vitamin C matter? Yes. Currently, there are two preparations of vitamins. Yung ascorbic acid and the sodium ascorbate. Very similar siya, nag-iiba lang siya ng konti sa chemical structure. Kaya lang, as the name implies, ascorbic acid, which is the one naturally seen in lemons, in calamansi, acid siya. So pagka ininom mo siya, at medyo mataas ang acid ng tiyan mo, ng bituka mo, medyo magkakaroon ng gastric irritation, sasakit. If you notice na bago ka kumain, di ba? Minsan yung water mo, may mga restaurants ngayon na naglalagay ng lemon. It's because yun yung mag-i-increase yung acid secretion mo para may pandigest ka ng pagkain na papasok. So that shows you na the acid form increases the acid secretion. But not all people will respond that way. Yung isa, yung sodium ascorbate, which is hindi siya acid form. And they have seen that itong ascorbate form walang gastric irritation or it does not increases the acid. Okay? But you need a little bit higher content of sodium ascorbate, but basically they're the same. There are two studies which have been published in the Cochrane reviews. Yung una is to
yung prevention of for common colds. They have shown na pagka yung may common colds, nadi-decrease yung duration ng common colds, at saka especially for stressed individuals. Pero pagka yung borderline lang, pagka yung healthy, pero they analyzed yung subset of people na nagkaroon ng very stressful yung condition, or yung athletes, and they've shown na nagdi-decrease yung duration and the symptoms of colds. But pagka may sakit ka na, may pneumonia ka na, o may lalaman sakit mo, it doesn't help. Ano po yung advantage ng sodium ascorbate sa ascorbic acid? It's the gastric irritation. Hindi sa sakit ang tiyan mo. But kung saan ka hiyang, kung anong pwede mong inumin, kung may taong okay naman with ascorbic acid, then it's okay. But that's just what the company is saying, that the ascorbate form has no gastric irritation. Pero kadalasan daw, ano po, talagang merong mga tao na pagka Yes, meron. Sumasakit. Yes. So dun sa sodium Wala. po. Kumbaga mas siyang gamitin. Mas friendly. Sino po yung mga magbe-benefit mula sa sodium ascorbate preparation ng Fern-C? Fern-C is the brand name of the sodium ascorbate. It is not a very high dose. Okay? It's about 500, 600 milligrams ang isa. The recommendation is 1 to 2 tablets per day. It has been shown na at this dose that you increase the level of yung level mo sa katawan is adequate enough. So anybody, it's a supplement. Hindi dapat iinom ng marami. Kasi nga water soluble, iihi mo lang. So sinayang mo yung pera mo. So that's the appropriate dose for the vitamin C preparation. So anybody na a very active lifestyle, athletes, yung mga bata na nag-aaral, ikaw, kasi I'm sure you run from one appointment to another. Okay? Everybody benefits from that. So I think everybody should be taking that, especially at this time where we are exposed to so many pollution, so many viruses around us. Speaking of viruses, Yes. how effective po yung Fern-C kapag tinik natin against dito sa, alam mo naman, Yung sikat na sikat na COVID. COVID-19. Okay. Mahirap magsabi na effective siya sa COVID kasi it's a new virus. Hindi natin alam nga paano natural history niyan. Hindi ko pa rin pwedeng sabihin na it is a treatment kasi nga it's not treatment, it's a supplement. It will help. On top of a healthy lifestyle and a natural and good nutrition, vitamin C can help you kasi napapansin, di ba, sa COVID, mas mataas ang mortality pagka ikaw matanda na or mahina ang katawan mo. So, ito yung mga mababa ang vitamin C vitamin C level as an antioxidant. So, mas maganda na bago mangyari yon, you're taking it already. Yung sa tablet is 1 to 2 tablets per day. Yung syrup is it's based on weight ng bata. Kinukompute yun. Pero there's a guide in the package insert in the box. Dapat iniinom mo yan regularly. Pwede mong umaga, tanghali, gabi. Pero pinakamaganda, inumin mo sa umaga, the first thing in the morning, para hindi mo makakalimutan. Kaya, Kahit wala pong laman ng tiyan, pwede. kakain ka na naman sa umaga. Dapat kakain ka. Dapat kakain ka. Breakfast is very important, di ba? Hindi pwedeng skip ang breakfast. It's an important meal of the day. So, mas maganda lang sa umaga before you have breakfast or you have anything to eat para wag mo makalimutan. Sa gabi naman po, after dinner. Pwede after dinner, bago matulog, pwede din. Basta wag mong imimiss. Kasi mga kababayan natin, baka nagmamadali, hindi na Yun nga. Meron po bang side effects or negative effects kapag
Wala naman. Kasi nga, it's water soluble. Wala siyang overdose kasi nailalabas mo. Doc, yun po bang Fernsey ay available na sa market at pwede nang bilhin anytime ng ating mga kababayan? Yes, dati, the Fernsey is only yung direct selling. Bibili mo sa ibang tao. But now, the company has made that move to have it within the reach of people. So, it's available in the major drugstores, the Mercury, probably Watson's, it's all there. So, madali na kasi kahit saan may Mercury drugstore, di ba? So, mabibili na yan doon. So, hindi na mahihirapan. Hindi na mahihirapan yung mga kababayan natin. Very available. Yes. Doc, meron po ba kayong gusto pang ipaabot sa ating mga kababayan? Prevention is better than cure. Mas madaling uminom to have proper nutrition and to have exercise and to have sleep, adequate sleep, than to be in the hospital and get sick. Mas mahal yon. So, those are 3 very important things na kailangan gawin ng isang tao. Ayan, Kong, at least meron na tayong mga information. No? Tama-tama kasi... Marami ako natutunan doon sa interview mo kanina. At alam mo yan ang napaka-importante talaga eh. Yung vitamin C. Kahit ako pagbabiyahe ako na ibang bansa, sinisigurado ko na lagi ako may dalang mga vitamin C na hiyang sa akin. At tulad nga nung pinaliwanag ni Dr. Ligsay. Dr. Ligsay kanina na mas maigi ko ang mga vitamin C is yung tummy friendly. Correct. Kasi kung di ba merong vitamin C, mga supplement, pag ininom mo, parang medyo... Acid ka. Oo, ganun. So, ito, dahil siya ay sodium ascorbate, yun ang difference, ano? Kahit inumin mo siya, wala kang mararamdamang side effects. Yan. Kaya nga ugaliin po natin ating mga kababayan na syempre yung tamang diet, tamang pahinga at maraming tubig at nakakatulong po ng malaki rin sa ating immune system yung tinatawag nating supplement. Lalong-lalo na po yung na-interview natin yung Fernsey, which is stomach friendly siya. At isa pa ay subok na ito ay talagang kasi mataas yung ibang vitamin C kasi mataas yung percentage na go to waste kasi nga oral to. So na-absorb talaga ng body itong produkto na ito. Ayan. Hindi mo kailangan mag-intake na marami kasi matatapon nga lang din eh. No? Yes, kasi sila 2 tablets a day. Yung after meal sa morning at saka sa evening. Tsaka at dapat talaga ugaliin to na i-take talaga to. Lalo-lalo yung mga kabataan, yung mga baby para nasasanay din sila. At saka yung mga bata, meron na rin para sa kanila yung syrup. Yeah. At ang good news pa doon, batay doon sa sabi nga ni Doc, mabibili na po ito sa tindahan, especially Mercury Drugs. Kasi before kong, di ba, kailangan mo munang mag-member bago ka maka-avail. And then makakapagbenta ka sa mga kasamahan mo or sa mga kaopisina mo, sa pamilya mo, gano'n. Mabuti naman, available na pala to kahit saan. At ang mga vitamin C naman, pwede rin bitbitin ng ating mga kababayan na pumupunta sa abroad kasi nga, it is generally accepted sa lahat ng mga airport na hindi mo naman kailangan i-require ng reseta. Ayun. At ito pong Fernsey na ito kong na-acquired na ng Estada Philippines, yung kumpanyang, isa ring malaking kumpanya na sila na yung magiging ng Fernsey. Sila ng distributor. Okay. Okay. Yan. Thank you po sa ating of course sa ating mga natutunan lalong-lalo na po kay Dr. Ligsay at sa Fernsey. Ayan. At sana makasama natin sila kung, di ba, dito sa ating programa, Approve at Action OFW sa mga susunod na pagkakataon bilang sponsor natin. Yes. Siyempre. At syempre, magbabalik pa po ang programang Tatatak sa inyong mga puso. Approve! Tips time for parents. Teaching kids good behavior.
Small kids tend to be self-centered or only think of what pleases them. That's why they would do whatever they would want to at times. As they grow up, they need to learn good behavior so that they would gain more friends and act appropriately. Here are some tips that parents can do to teach good behavior. Encourage kids to wait for their turn by asking them to. Para po sa mga viewers namin dyan sa Middle East at North Africa via OSN. Hello po sa inyong lahat dyan. Ako po si Eden Santos ng Approve dito sa Net25 at OSN. Siguradong at home ka dito. Innovation, digital disruption, globalization. Startups, micro, small, and medium enterprises, as well as large corporations, all face interesting challenges in the market today. Peek into the world of exciting opportunities and partnerships to drive growth with the latest business news and information. We are open for business. Your weekly dose of entrepreneurial inspiration to update you on the latest developments in the world of business. Get close and personal with CEOs and thought leaders to help you discover valuable insights. Sharpen your instincts for smart decision-making with the latest markets and economic trends, disruptive ideas, global innovations, social entrepreneurship, and other leading-edge business ideas. Join the conversations to create a more vibrant environment for entrepreneurship. Catch Open for Business every Saturday from 5 to 6 p.m. Open for Business, from vision to action. Ang breastfeeding ay nagbibigay ng special na bonding sa pagitan ng nanay at anak. Mas naipaparamdam ng ina sa kanyang anak ang pagmamahal at pag-aaruga. Pagkasilang pa lang ng sanggol, tiyakin na agad na mapadede upang ang pinakamahalagang substance na tinatawag na colostrum na taglay ng gatas ng ina ay kanyang makuha. Ang colostrum ay ang unang gatas na ipinuproduce ng katawan ng mga nanay para sa kanilang sanggol. Kaya naman para sa mga nanay, ugaliing mag-breastfeeding. Batay sa pag-aaral, ang breastfeeding ay magpapalakas sa immune system ng inyong mga anak, kaya hindi sila madaling dapuan ng sakit. At ang benepisyo ng breastfeeding ay higit pa sa kailangang basic nutrition ng inyong mga baby. At para sa first-time mommies, narito ang breastfeeding positions na karaniwang ginagawa. Gawin ito ng tama at makatutulong ito sa inyong breastfeeding journey. Mainam ito sa bagong panganak na sanggol. Pwedeng gumamit ng unan sa posisyong ito. Ang posisyong ito ay para sa mga sanggol na maliit at nahihirapan sa paghakam sa ina. Mainam ang posisyong ito para sa mga hirap sa pagpapasuso ng nakaupo o kung nais magpahinga sa kama kasama ang sanggol. Mainam ang posisyong ito para sa mga nakaranas ng cesarean section o kung malaki ang dibdib o kaya naman ay kung kambal ang pinapasuso. Laging tandaan, ang gatas ng ina ang pinakamahalaga para sa mga sanggol, hanggang 2 taon o higit pa. Taglay ng breast milk ang lahat ng vitamins at nutrients na kailangan ng mga baby sa unang 6 na buwan. Ako po si Eden Santos, kaisa sa pagpapalaganap ng kahalagahan ng breast milk at breastfeeding. Nagbabalik po ang programang Approve para sa ating ikalawang bahagi. Ito ang Aksyon OFW. Ayan po. Ito yung mga issue na may kaugnayan po sa ating mga overseas Filipino workers. Alam mo, napakakulay, lalong-lalo na ang ating mababang kapulungan or the House of Representatives, kung saan binabalangka sa mga batas na concern ang ating mga
sambayan ng Pilipino at ganoon na rin po ang ating mga OFW. So, dito umiinog ang lahat ng mga pulisiya, budget, at mga investigasyon, hearing, at marami pong nangyari sa loob ng isang linggo ngayong Correct. Sabado na to. So, unahin muna natin syempre yung star of the year na ata ngayon, ang atin na COVID-19 na napakaraming naapektuhan ang ating mga OFW. Kasi nga po, lalong-lalo na po yung mga nasa China at ganun na rin po yung mga nasa Hong Kong at Macau. Ito medyo nangangamba ang ating mga kababayan Pilipino kasi nga po, although lifted na yung ban, travel ban sa Hong Kong at Macau, nakakaalis na yung ating mga kababayan, pero dumarami naman ang mga naapektuhan or nagkakaroon ng na-infection or nahahawahan itong coronary COVID-19 sa Hong Kong. Sa ibang bansa yan, Kong, pero dito sa Pilipinas, we're stable according to Oo, the alam mo, Department of ano Health. tayo Zero pa rin. almost zero tayo. So, ibig sabihin, number 1 tayo pagdating sa protection or talagang hindi lang talaga kaya Hindi kaya ng COVID virus. natin ang ating environment Lalo na yung mga at nasa ang mga resistensya. Anong tawag doon sa mga yung slum area? Meron ng tawag doon eh. Mga informal Opo, hindi na settlers. informal kasi mga millennial words, nakalimutan ko lang. Pero anyway, pero kung merong mga bagong i-repatriate. Sabi nga napangungunahan nga ng Department of Foreign Affairs, ito'y galing po ng Macau. Yeah, mga 100 plus din yan. I think 100. To be exact, 123 ba? 123 or 148. Yung ayun. iba dyan, voluntary repatriation naman. Yung iba ay talagang natatakot na rin sila. Baka sila ay mahawahan. Pero marami pa rin mga kababayan natin Pilipino sa Macau na sinasabing okay naman sila doon. Hindi naman sila naapektuhan. Pero syempre, kaya sinasabi nila yan para makalma rin ang kanilang mga pamilya dahil nga mas importante pa rin sa mga OFW yung kapakanan ng ating mga mahal sa buhay dahil pagdating mo nga rito, nakaiwas ka nga sa COVID, mamamatay ka naman sa gutom dahil kasi wala kang hindi naman makain. din enough yung tulong na maibibigay sa kanila. Napaka-importante pa naman ngayong panahon na to na dapat ay malusog ka ang iyong pangangatawan. Paano kung wala kumakalaman sikmura mo, talagang papasukin ka ng COVID-19 yan. Dahil mababa ang resistensya. Hindi man COVID, Kong, yung ibang mga sakit, di ba? Yes. So, ito yung update ngayon at pagdating naman po at ganun na rin sa Italy, tumataas na rin yung bilang. Lately, mayroong mga reported cases na rin sa Middle East na minomonitor pa rin, of course, ng ating Department of Foreign Affairs at ng Department of Health. So, yung mga cruise ship crew dun sa Diamond Princess na naiuwi na at na-quarantine. Marami na po sa kanila ang na-discharge ko. Yes, nakakatuwa naman po dahil at I think mga 14 na rin po sa kanila ang negatibo sa COVID-19. Ayan. At konti na lang yung mga natitira sa quarantine para tapusin lang nila yung 14 days. Ano po. At pero may mga darating meron nga mga bawat iniintay natin kung meron pang mga susunod. But definitely, according to CABSEC Carlo Nograles, stable naman na yung sitwasyon ng COVID dito sa Pilipinas. At sana, walang local transmission na mangyari. Ano po? Tama yung partner. Ang kinakapangamba lang natin ngayon ay yung epekto kasi nitong COVID-19 kasi nga it's been dragging since November. It's almost 4 months. December, January, February, March, 4-5 buwan na rin po ito. So, naaapektuhan lang hindi yung kalusugan ng ating mga kababayan. Pero, syempre, yung ekonomiya na rin at ekonomiya. Marami na rin po ang tulad ng Honda na pinapangangga magsasara sila sa Laguna. So, isa po yan sa ating kinakaharap na problema ngayon na walang mapapasukan ng ating mga kababayan. At yung mga nasa airline company, kasi nga marami rin tayong mga Pilipino na nagtatrabaho sa mga airline company, lalong-lalo na yung tinatawag na airside assistant, ASO. Tsaka yung mga nasa service, ground crews, preparation, catering, lalong-lalo na ang Cathay Pacific, nag-lay off sila. So, at mga ibang airline company rin sa Europe. So, kaya pala ang DOLE ay yung sinasabi nilang
flexible work agreements Yeah. ay iaan nila sa mga companies para maiwasan nga yung retrenchment. Yeah. Marami rin po yan, lalong-lalo na doon sa mga hotel kasi nga po, isa po sa pangunahing hanap buhay ng aming pamilya ay mga hotel po. So yung mga ibang crew natin sa mga hotel ay nag-aano na rin po sila, hindi na po yung complete 1 week shift. So meron na rin po mga lesser hours, tapos yung iba ay nag-skeletal na rin. Mababa na rin yung mga pasok ng mga housekeeping kasi nga bumaksak po ng matindi rin yung mga tourist na guests natin, lalong-lalo na sa Cebu area. Nandyan din po ang Clark na napakaraming hotel dyan at napakaraming guests na dumarating, lalong-lalo na from China and Korea. So marami ring naapektuhan ng mga negosyo at gano'n na rin tulad ng Boracay. At hindi lamang dito sa atin, syempre yung mga cruise ship, marami na rin sila mga canceled sailing date. Opo. Tapos syempre maapektuhan din yung mga manning and cruise niyan na mababawasan yung kanilang oras. Napaka-importante sa kanila kasi lalong-lalo na yung mga cruise ship na naglalayag kasi doon lang sila kumikita. So, isa to sa ating mga kinakaharap na problema. Kaya nga po, napakalaking challenge to sa ating pamahalaan, ganun na rin sa Department of Labor. Kasi hindi rin naman natin pwede partner na ilaging ipapangako na we are ready, na kung ma-repatriate man yung ilang libo na yan. Kasi nga, tulad sa, I think, tong next week, merong binubuong malaking rally yung mga nawalan ng trabaho sa Saudi Arabia. That was, I think, 4 years ago. I was there nung repatriate natin yan. Yung mga empleyado ng Saudi OJ, tapos yung mga Bin Laden Company, yung mga nabangkaroting construction company sa Saudi Arabia, na hanggang ngayon hindi pa nila natatanggap yung kanilang mga in-absurgeries. At yung iba nagkamatay na. At ito nga ay nanalo na tayo sa kaso against dyan sa mga company na yan, pero wala pong naibibigay na bayad doon sa kanilang sa ating mga nawalan ng trabaho. Inaasahan din po nila ito. Ayan. Anyway, kung yung COVID we're expecting na sana nga, wag na tumagal pa ito, pero ang Commission on Elections, mukhang na gamit pa ang COVID para lang ma-pursue yung sinasabi nilang maging high-tech na yung pagboto, pag-register ng ating mga kababayan, especially mga OFW sa iba't ibang panig ng mundo. Although sinasabi ng COMELEC po ay hindi na, tuloy-tuloy pa rin daw yung voters registration kahit na merong COVID-19. Sa pamamagitan nga nung sinasabi ng mobile app. Pero kailangan pa rin ito ng Kongreso, hindi ba, Kong? Kapag yes, may mga ganitong unang-una kung ito ay voters registration lang, madali lang naman yan at pwede naman talaga nating i-integrate yan sa existing system ng COMELEC. Kasi nga, lalong-lalo na yung mga overseas absentee voters, sa pamamagitan ng kanilang passport, dahil may biometrics na rin yan, pwede ma-integrate yan. Pero sa tingin ko hindi ito magiging fully effective at fully secured sa ngayon kung ito ay gagamitin sa pagboto. Kasi nga ultimo nga yung mga first world country na sa Europe tsaka I think some part of Asia also na gumagamit ng tinatawag nilang fully automated electronic voting system ay nagbalik sa hybrid. Kasi nga dahil sa pangambang ito ay pwedeng ma-hack at pwedeng magkaroon ng aberya sa pagdating ng botohan, which is sabi nga nung iba, nung nakaraang botohan ay nangyari, yung mga nagreklamo po ng mga natalo at mga hindi pinalad sa eleksyon ay ito raw ay namanipula yung tinatawag nilang Smartmatic. So, usapin pa rin to na sinusulong na maging hybrid. Pero, mas maganda rin to sa ating 10 milyon mga OFW, pagpalagay na mga Pilipino overseas. Pagpalagay natin dyan, 60% na lang dyan ay pwede pang bumoto. Napakalaking bagay para madinig ang kanilang karapatan nilang bumoto. Pero dapat masigurado mo talaga na sila yung bumoboto at hindi manipulate yung kanilang boto kasi nakakatakot nga. So, sana nga itong mobile app voting na ito mapag-aralan po mabuti kung talagang makatutulong
bakit hindi? Pero kailangan yung mga safety measures po na binabanggitan. Actually, posible naman talaga kung paggaganahin mo lang lahat ng talagang layers of security yan. Kasi meron naman tayong mga tinatawag na online banking system. Meron tulad nung nakarang guest natin nung isang linggo, yung EMI, yung tinatawag nilang electronic money issuers na linilisensya na rin ng BSP. Ito yung mga cryptocurrency na wherein yung pagbili o yung legal tender mo o yung pera mo ay through apps na lang, di ba? So nakikita mo na lang doon yung points mo or yung units ng pera mo, which is highly secured yan. Kung ito ang magiging basehan or platform ng ating voting system, this will be acceptable. Pero ang problema kasi natin, partner Eden, hanggang ngayon hindi pa naman fully implemented ang Philippine National ID. Yung mga bansa na kaya nilang mag-online voting o yung tinatawag nilang through apps, kasi nga, secured, alam nila na yung identity mo ay ikaw lang yon. Kasi meron silang tinatawag na Shared Government Information System. Itong Shared Government Information System na to ay napakatagal ng batas. This has been a law 25 years ago. Pero binabudgetan niya ng Kongreso at hanggang ngayon hindi pa naman na fully implement. So sana bago man lang umabot yung 2022, kung plano talaga ng COMELEC na gamitin yung fully automated or using app to vote, ay maano na rin, ma-establish na rin yung tinatawag natin Philippine National ID. Ayun. So, para ano man ang mangyari kung hindi natin masyadong poproblemahin pagdating sa security. Kasi i-integrate mo to yung iba-ibang ahensya, halimbawa SSS, Sabi BIR. na daw yung passport, at least yung pagka-passport ang ginamit talagang, kasi nga may biometrics ang passport natin, kinukuha ang biometrics yan, lahat eye scan, facial recognition. So, ito ang problema natin, napakatagal ng panahon na kanya-kanya kasing database ang bawat isang ahensya. Hindi tulad sa ibang bansa na meron lang silang tinatawag na secured central database. Yun yung tinatawag nilang the Fort Knox security. Pagdating dito sa database na to, mapalindol or disaster, hindi pwedeng magalaw to. Nandun kasi lahat ng mga importanteng informations ng kanilang mga tao. So, ganun din sana tayo. Kaya nga, sinusulong natin yung Shared Government Information System, wherein nasa isang ID na lang or isang database na lang ang lahat ng pinagkukuhanan. At the same time, mawi-weed out mo yung mga peking pangalan, mga borrowed name na ginamit nung araw sa mga passport, na tulad ng mga OFW na nanghiram ng birth certificate, na makokorek na rin yan, mawi-weed out na yan. Pagka nagkaroon na tayo ng, na fully implement na natin yung Philippine National ID, which is napirmahan na yan ng Presidente. So, nagkakaroon na lang to ng technical adjustment, top-end preparations, and I think PSA already announced by July fully operational na sila. Ayan. Naku, dalawang topic pa lang yan pero napaka na sa ating pagbabalik kong yung pero paalala lang, meron kayong tubig dyan. Alam niyo naman si Kong, kapag itong topic na ito, talaga namang yung kanyang adrenaline ay tumataas. Yung issue ng Department of OFW ay tatalakayin po namin yan sa pagbabalik ng Aksyon OFW. Watch your favorite Net25 shows live and on demand, anytime, anywhere on any mobile device on OSN Play. I'm Eden Santos of Net25. Approved! Tips time for parents. Teaching kids good behavior. Small kids tend to be self-centered or only think of what pleases them. That's why they would do whatever they would want to at times. As they grow up, they need to learn good behavior so that they would gain more friends and act appropriately. Here are some tips that parents can do to teach good behavior. Encourage kids to wait for their turn by asking them to wait
kanina, yung ating nabitin na tatalakayin, yung Department of OFW. Kumusta na po ba yung... Ito yung mga pinakakaabangan ng ating mga kababayan. Ewan ko ba kung inaabangan pa nga. Kasi nga iba, Oo nga, nadidismaya na. Dahil doon sa palitan ng debate na pinapanood at inaabangan at sinusubaybayan ng ating mga OFW, kada na lang masasalang itong bill na to or panukala na to, yung pagtatayo ng Department of OFW. Actually, hindi nga yun ang lumabas na pangalan. It's going to be Department for Overseas Filipino and Foreign Employment, which is isa to sa mga kinukundi na or kinokontest ng ating mga OFW kasi nga hindi naman it seems that the title itself is going to perpetualize yung foreign employment natin, that we are really relying dun sa labor export, which is ito nga ang pangarap ng ating Pangulo na magkaroon na ng katapusan ang pagpangingibang bansa ng ating mga kababayan, at ito ay this will no longer be a something like yung last resort mo para ikaw ay kumita at tumasenso, kundi this will going to be a choice for you finding a job in overseas. But anyway, naipasa na sa second reading itong Department of OFW na to, at hindi ko lang alam kung ito ba ay matatakel sa susunod na linggo para maipasa on third reading bago mag-close kasi kasi meron pang Monday hanggang Wednesday, di ba? Na tatalakay. Mukhang isasabay pa yung yung franchise ng ng ABS-CBN. Pero yung franchise kasi ng ABS-CBN ay ito ay tatalakayin on committee level pa lang naman. Yung provisional authority lang naman yun, kung hindi naman yung mismong pag-renew ng prangkisa. Yes. Actually lang to usually pag ganyan, nung member ako ng Committee on Franchise, chine-check lang, sinasubmit pag na-i-refer na to from the Rules Committee, i-refer yan sa mga in charge na committee tulad ng legislative franchise, pag-aaralan kung kompleto ba yung kanilang mga dokumento. Okay, anyway, so we're expecting na yung Department of OFW baka maipasa to on third reading bago magsara or mag-recess ang Congress. Para pagpasok sa May, ay i-refer na to sa, I think tapos na sa APRO, so magba-BICAM na yan. Then, pero hindi naman umuusad yung Senate version. Sana nga yung mga nawala o yung mga tinanggal na napakahalagang mga provision doon sa batas na yan ay maihabol pagdating sa Senado or mai-adapt. Kasi yung mga kumontra doon sa mga provision na yun na alam naman natin na mga walang alam naman sa mga pagdating sa mga OFW issues, dahil never naman sila ganinging OFW. May mga naglabi lang sa kanila na may mga self-vested interest yan sa department na yan, kaya nga natanggal itong mga provision na to. So sabi ko nga nung last committee hearing, sana balangkasin nyo to or ipasa nyo itong batas na to based on reality on the ground, hindi yung based on your self-vested political interest. Kung refresh lang natin, ano-ano ba yung mga provision na dapat sana nakapaloob dun sa itatatag na departamento? Tulad nung isa sa mga provision dyan ay ang nag-author or nagsusulong ay si Senator Bongo mismo, yung pagkakaroon ng malasakit Kabayan Malasakit Fund, na lahat ng mga recruitment agencies ay bukod dun magbabayad sila na I think $25 sa kada i-deploy nila. So ito ay magiging trust fund. Okay. Just in case na may mangyari dun sa dineploy na yan, may makukuwang certain amount of pondo yung ating mga kababayan. Kung ito man ay labor dispute, habang siya ay hinihiring, meron ng paunang settlement kung ito ba ay mga salary dispute, yung mga unpaid salaries na tulad ngayon yung mga problema ng mga ating na i-repatriate or natulungan makauwi 4 years ago, hanggang ngayon wala pa rin sila nakukuha o natitikman sa kanilang pinaghirapan. Ito sana, binase itong provision na to doon sa mga nangyari nung nakaraan. Tapos meron din yung natanggal yung Overseas Labor Relations Office. So, kasi karamihan ng mga judgment or resolution sa NLRC ay binabase sa local labor code natin or law. So, andyan yung namaltrato sa ibang bansa, tapos ang sasabihin ng mga nasa polo office, pagdating mo sa Pilipinas, doon ka na lang mag-file ng case. Ang hindi naman hinahabol ang
unpaid salary, yung pagkakaabuso sa kanya. So, dapat, yung OLRC na yan, ang mamamahala naman to make sure na doon pa lang sa bansa kung saan sila nagkaroon ng problema, ito man ay mapakontrata man to or ito man ay usapin sa kanilang mga sahod o pang-aabuso, doon pa lang nasusolusyonan na. Hindi na kailangan matenga rito ng ating mga OFW at mag-antay ng pagkatagal-tagal ng desisyon ng korte bago pa lang sila makakuha ng hustisya or ng tinatawag na claims nila. Minsan pag natapos ang kaso, sarado na yung mga ahensya, wala na rin silang aabutan or wala na rin silang hinahabol. So it's all paper victory. Isa sa mga problema natin, repatriations. Yung mga new hired na cover pa ng mandatory insurance na 2 years ay madaling nakakauwi kasi sinasagot ng insurance company yung kanilang repatriations. Ganun na rin yung mga tinatawag na subsistence allowance habang sila ay dinidinig ang kaso sa ibang bansa, may natatanggap silang allowance. At isa pa ay meron silang pagka sila ay namatay, tulad sa mga napabalita dyan sa Kuwait, ay meron silang natatanggap na I think $10,000, which is napakalayo ng halagang natatanggap kaysa sa OWA. So isa to sa mga provision na sinulong din, and one of the author is Congressman Luis Campos, na ito ay mapasama, pero in-strike out din to during the committee hearing. I don't know why. Wala silang binibigay na dahilan. Tapos self-regulating pagdating sa mga private recruitment agency at paghihigpit ng pag-issue ng lisensya sa mga recruitment agency, isa rin to. At marami pang mga provisions na lalong-lalo na doon sa protection ng ating mga kababayan na nawala. Kasi sabi ni I think that was Congressman El Rey Villaperte, yung na pwede namang i-file ng ibang separate bill daw yun. So, bakit mo ipapile separately pa kung meron naman talagang maisasama dito sa departamento na to? Tapos yung mga supposedly na mga madidissolve na agency, ginawa, inattach na lang. So, parang dumadami yung layer of bureaucracy mo. Kaya ang sinusulong natin ay i-dissolve na lahat ng mga agency that concerning about OFW, kasi nga natataranta or hindi rin malaman ng ating mga OFW kung saan ba sila pupunta or anong department ba. Kaya nga dapat i-streamline na lang, i-dissolve yun at tayuan na lang isang departamento. Pero hindi pa naman tapos ang laban. Meron pa tayong laban sa Senado at alam natin na si Senator Christopher Bongo, ang puso din yan ay nasa mga OFW. So pakikinggan yan. At sana marami doon sa mga senador doon yung kapakanan talaga ng OFW, ang kanilang isa-isip sa halip na yung kung ano lang yung gusto lang mga iilan na nag-aano ng sariling interest nga nila. Tama yun, Ate Eden. Tsaka isa pa, bago sana ipasa sa Senado yan, ay busisiin din yung standing ng tinatawag na pondo ng mga OFW na nasa pangangalaga ng OWA. So, isang importante ito, magkaroon ng physical audit kasi nga private trust fund dyan. Malaman din ng mga nagko-contribute dyan kung meron pa ba silang pera dyan or saan ba ginagamit yung kanilang pondo na dapat ay ang isa pa sa mga na water down dyan or nawala dyan sa provision na yan is yung strengthening the reintegration aspect or reintegration program of the department. Kasi kaya nga nagtayo ng department na yan para hindi maging forever and ever na lang yung pagpapadala natin ng mga OFW, nang mabawasan din how we can able to attract those talent, those brains, and those investment coming from our OFW abroad. Ayun. Sana nga yan yung makita sa Senado para naman mapalitan yung version ng Congress. Yan. Tsaka, naman ang di ba, kung kapag may BICAM, pagka may Senate at saka palang iba BICAM, ibig sabihin, doon palang, kahit doon sa BICAM, kung ano yung naging version ng Senate, na ano pa rin naman doon niya, ayos tama pa rin. po yun, Ate Eden. Tsaka isa pa, nang sa ganun, hindi na rin nagkaroon ng gulatan ba na kada na lang pag-lift ng ban, pag-impose ng ban, hindi mo magugulat yan na lang, lifted na yung ban. Hindi mo alam kung ano ang dahilan. Nagkaroon ba ng governing board meeting? Nagkaroon ba ng consultation sa OFW? Di ba? Kaya nga, di ba, tinututulan natin yung pag-reinstate ng ban sa Kuwait. Kasi nga, biruin mo ngayon, ilan na naman ng
ang mga maltreated cases natin na dinudulog sa embahada. So, para bang wag na lang, pabayaan na lang natin sila mamatay o pabayaan na lang natin sila maltrato, basta magpadala tayo, happy yung mga private sector na mga naglaro. Exactly. That's the diba? Yun nga yung sinasabi ko ang mandato nyo ba ay para sa pangsarili nyo o para sa talaga sa kapakanan ng ating mga OFW? Ayan. Okay. Siguro may dadagdag ka pa ba, Kong? Wala na. So, abangan na lang natin, syempre, sa Senado at doon tayo maglalabi kasi nga wala nang pag-asa rin na yung mga na-strike out na yan. Pero napakaganda naman at meron din kaibigan tayong senador na nag-refile ng version ng mga na-strike out. And of course, sana makonsolidate to sa Senate bill version naman yung kay Senator Christopher Bongo. Ayun, huwag muna tayo mawala ng pag-asa para dun sa pinaglalaban natin mga na-strike na provisions. Anyway, Kong, meron ka bang babatiin mo? Siyempre, yung ating mga medyo mahina po ang ating net at nabubura po yung inyong mga greetings. Maraming salamat po sa pagsubaybay nyo at happy birthday din po of course kay Abe, ang ating prinsesa, at ang aking pinsan na si Roderick Soriano ay nagse-celebrate din ang birthday ngayon, March 7. Ayun, magka-birthday sila ni Abe. At syempre, kita-kits tayo ha. Punta kayo sa... Talagang nag-invite ko nga. Ako nga, punta sa bahay mamaya. Syempre, kapag tayo sa handa ni Abe. Talagang ngayon pa tayo na gano'n ang upo natin kung ano. At syempre po, ang Approve at Action OFW ay mapapanood ninyo every Saturday, 3 to 4 p.m. Kung yung lagi mong sinasabi sa ating mga kababayan na yung kanilang mga concern. Yes, at kung kayo po ay may mga concern regarding po sa inyong kontrata, sa inyong katayuan, at lalong-lalo na po sa sitwasyon ngayon na laganap po ang COVID-19, ay pwede po kayong mag-message sa atin. At ito po ay makakaasa po kayo na makakarating po to sa mga ahensya or departamento na concerns about dun sa problema nyo. At lagi lamang po sumabaybay at ipagdasal po natin ang ating buong mundo na tayo po ay hindi pasukin ng COVID-19 or maiwasan. At ganun na rin po, mag-ipon po tayo. At lalong-lalo na sa ngayon na napakahirap po ng sitwasyon pagdating po sa trabaho at gano'n na rin po sa pananalapi ng iba't ibang bansa. Ayan. At syempre, welcome home sa aming ate na si Ate Elvie Murao from Canada, Kong, na lagi siya nakasubaybay sa ating programa. At syempre kay Ate Erna, Tito Bong, and Kuy Kuy dyan sa bahagi ng Australia na lagi ring nagjo-join sa ating watch party. And hello sa Magkalas Clan. Bumati na lang bago tayo magpaalam. Kay Mama Tel, syempre, na lagi kasama ni Ave. Ave, happy birthday. Happy birthday, Ave. 3 years old na siya, Kong, at madaldal na. Sana lagi kang maging mabait sa amin ni Tatay. Ayan, at saka lumaki kang masunurin, magalang, Kong. Yun lang naman ang mga hinihiling namin. Alam naman ng mga bata ngayon. Mag-aaral na siya sa itong taon na to at kasama na ang GMRC sa kanyang pag-aaralan at dahil ito ay napapipirma na ipasa na sa Kongreso. Correct. At syempre magkaroon siya ng takot sa Diyos. Yung pinaka-importante doon. At happy viewing din sa aking mahal na bossing. Ayan, si Mark Santos. Hindi siya magrereklamo ng walang lunch dahil may merienda na, may hapunan pa siya. Ayan, happy birthday, Ave! At syempre po, laging tandaan, public service is a public trust. Ako po si Aden Santos. Ako naman po si Congressman John Bertiz. Ito po ang programang tatatak sa inyong mga puso. Approve!